Tubig na yun.
Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Para sa mataimtim na pagdiriwang ng ating banal na misa, ay inikayat ang lahat na makinig at makiisa sa pagmimisa. At i-off o ilagay sa silent mode ang mga telepono. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Para sa pasasalamat, Nina Monica Lynn Faith Isla, Lorda Kabakungan, Makilans Family, Adelina Torregosa, Leonida Reyes, Maria Princess Narido, Marcelino Narido Sr., Marie N. Paterno and Family, Melissa Garmay, Stephanie Lara, Afundar and Badal Family, Viray and Kiambao Family, Coralisa Javier, Al Mortiga, Arben Rivera and Family, Respado and the Twin Family. Para sa kaarawan, Nina Fabi Jane Antonio, Jean Gonzalez, Alice Roma, Remigio Ilara, Rowena Briones, Kyrie Gail Zuniega, Mamilani Mosqueto Payad, Roger Angela Izia Imberly Afundar. Para sa anibersaryo ni Charlie and Belita for 29th years anniversary, wedding anniversary. Para sa espesyal na panalangin ni Ronald, Hazel, and Ron Joseph Peñano, Melvin, Winnie, and John Paul Viray, John and Hannah Digala, April Joy Ado, Christopher Raspado, Noga Family, Eleanor Aguilar, Vincent and Gerali Legaspi and Family, Marinel Binyan, Mona Marie Paterno, Sara Marie Paterno, Healing and Recovery of Eden Almasin. Quick recovery ni Loida Kabakungan, Joyce Husol, Maricel Santos, Benjamin Dizon Jr., Abdullah Khaled Aldakel, Roger Kim Margareta Fundar, Dory Umali, Jocelyn Badal, Maria Luisa Reyes, Bernadette Ducanes, Carol Centinio, Andres Molanio Jr., Dory Umali, Marley Guevara, Andrea Ilamil, Mofis Chito Mia Meji, Jonah E. Arugay, Nelly Pacaonces, Irene Mariono, Mario Menago. Prayer for the soul of Rodolfo V. Magtira, Geronimo, and Lord Delisa Ibadlit, Seriaco and Celestina Magtira, Benedicto and Elena Ibadlit, Felicidad Magtira, Lea Morania and Vincent Pimentel, Valentino Garabani, Lito Mercado, Alberto Salot, Norma Adotaya, Antonio Mulik, Kenneth Bison, Tarsilo Monsalod, Adoracion Las Piñas, Jeffrey Hernandez, Mila Labra, Joana Esperanza, Marilyn Castillo, Luisito Reyes, Raymunda and Mariano Marcelo, Kevin Kyle Molano, Mateo Victorio, Dominador Dilara, Ednalyn de los Reyes, Samuel Palaroan, Rodolfo Palaroan, Lucita So, Felix Padre, Benny Lourdes, Federico and Iluminada, Jose Kiambao Jr., Maria and Antonio Bituin, Maria Trexie Ann Viray, Ricardo E. Magpantay, Adelberto Mortiga, Bernardo, Inas Domingo, Ariel Carmen, Dalia, Concepcion Alcomendras, Gil Casas, Gloria Noga, Teodoro Noga, Emilio Alcomendras, Luisito Reyes, Ayares, and Adjami.
Tayo po ay nasa ikatlong linggo ng karaniwang panahon. Pinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng Santo Niño at ginugunita ang World Mission Sunday. Magsitayo po ang lahat sa pagsisimula ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa kapistahan ng Santo Niño, inayahan tayong pagnilayan ang hiwaga ng pagiging bata. Nangangalugan ito ng pagkataglay ng kaloobang bukas sa pagtanggap sa kalooban ng Diyos at buong puso, buong pagtitiwala bilang mga inampong anak ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Gayon din ang paglilingkod natin sa Panginoon alang-alang sa ating kapwa. At sa linggo ding ito, ipinumbalik tayo sa pag-ibig at katarungan ng Diyos Ama sa kanyang bisig sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kasabay ng ating pagdiriwang ang padaigdigang linggo ng misyon. Hilingin natin sa Diyos ang biyaya ng pagiging bukas palad sa ating pangaraw-araw na pagkikibaka sa buhay at sa ating pagsusumikap maging salamin ng kanyang pag-ibig at katarungan. Isama rin natin sa ating panalangin ang lahat ng misyonero sa buong mundo. Upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin ang ating mga nagawang pagkakasala. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami naging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sinasabi ni Propeta Isaias na sa pagdating ng Panginoon, ang mga puok na dumanas ng pang-aapi at paghihirap ay magagalak sa kaligtasang ipagkakaloob sa kanila ng Diyos. Pakinggan natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sa mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zabulon at ang lupain ng Neftali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito mula sa dagat Mediteraneo hanggang sa ibayo ng Jordan, ang Galilea ng mga Hintil. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Pinali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puot, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay, itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yang patnubay niya ay matamo. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig, ako'y mabubuhay at sasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ayon kay San Pablo, matatangon natin ang pagkakaisa kung tatanggapin natin ang krus ni Jesus bilang bukal ng ating kaligtasan. Pakinggan natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo sa pananalita, isip at layunin upang mawala sa inyo ang pagkakabaha-bahagi. Sapagkat ibinalita sa akin ng mga tauhan ni Chloe na kayo raw ay may mga alitan. Ito ang tinutukoy ko. Sabi ng isa, kay Pablo ako. Sabi naman ng isa, ako'y kay Apolos. May iba namang nagsasabi, kay Pedro ako. At may nagsasabi pang, ako'y kay Kristo. Bakit? Nahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Bininyagan ba kayo sa ngalan ni Pablo? Sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayoy hindi mawalan ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sabay-sabay ang lahat. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagkapayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinalanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret nanirahan kundi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy, natupad ang sinasabi ni Propeta Isaías. Ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga Hintel. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman. Sa wakas, ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila ay naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakayan ng mga tao. Noon din ay iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila ay nasa bangka kasama ng kanilang ama at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Viva Pinsinyon! ¡Viva el Señor Santo Niño! At the same time, mga kapatid, hindi lang po Santo Niño ang pinagdiriwang natin. Kung nakikita po ninyo sa harapan po natin, ay nandiyon ang Biblia. We are celebrating National Bible Sunday. Salita ng Diyos. Pinagdiriwang natin ang salita ng Diyos. Bakit natin ipinagdiriwang din ang salita ng Diyos? Araw-araw naman tayo nakikinig ng Kanyang salita. Pero bakit ipinagdiriwang natin ang Kanyang salita? Special day po ngayon, mga kapatid. Kung mapapansin po natin, dahil sa wala po tayo sa Pilipinas, wala tayo sa Cebu, sino po yung mga taga-Visayas pa dito, ay ikalawang linggo ng ordinaryong panahon na kung saan ipinagdiriwang ang Santo Niño. Since then na tayo ay nagdiriwang ng mahal ng ina ng Arabia. So, napakalaking pagdiriwang ang ginagawa natin noong isang linggo dahil
ang dating parish ng Our Lady of Arabia ay now become a minor basilica. Puno po tayo ng grasya. At kung mapapansin po natin mga kapatid, Word made flesh. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. No? Word. And then, bata, naging flesh. And then, kung mapapakinggan po natin, ang Ebanghelyo, misyon ni Jesus. Tumawag si Jesus sa mga tinawag niya ang mga disipulo. Naglalakad na siya, dumaan siya sa napaka dilim na kung saan nung panahon ay hindi dinadaanan, no, ng mga propeta. Na kung saan nung panahon na yon ay hindi sila nakakita ng liwanag, pero si Jesus dumaan sa lugar na Neftali at Zabulon. At doon mga kapatid ay nagsimula ang misyon ng ating Panginoong Jesucristo at marami ang nangyari sa dulo ng Ebanghelyo. Marami ang gumaling, mga inalihan ng mga masasamang espiritu, mga may sakit, siguro nilalagnat, noong unang panahon, nilalagnat, mga may kitong. Pero ano po yung celebration na meron tayo ngayon na gusto nating gumaling? Nagsasalita po tayo, nagsasabi po tayo ng Viva. Wala ng lakas. Viva Pit Señor. Pit, no? Jesus, tulungan mo kami. Jesus, tulungan mo kami. Yung mga tao na panahon na yon, tinatawag nila ang pangalan ni Jesus. Dumaan si Jesus. Sino po yung bulag? Si Bartimeus. Dumaan. Pero, sabi ng mga disipulo, huwag kang maingay. Lumayo ka. No? Pero narinig ni Jesus. Sangpit. Tinawag niya si Jesus. Jesus, tulungan mo ako. Nilapitan siya ni Jesus. No? Jesus touches him. Anong gusto mong nung nais mo? Nais ko pong gumaling. Kung nanaisin mo, Panginoon, pinagaling ka sa iyong pananampalataya. At tayo'y nananampalataya sa Senyor Santo Niño. Dahil ang Senyor Santo Niño ay hindi talaga santo. Banal, ang ibig mong pakasabihin, oo, banal. Pero hindi talaga santo, yung iniisip natin na dolya. Kasi sa Maria is hyperdolia. God is latria. But those saints, St. Francis, sa mababa, is dolya. And we, aspiring to become a saint, is relative. Relative, dolia, hyperdolia, latria. No? Kaya dito mga kapatid, hindi po santo dahil santo siya, only banal talaga siya. Pero hindi po tinatawag na santo na kung saan St. Francis of Assisi, Santa Clara, St. Teresa of Child Jesus, San Antonio, Santa Clara, at ano pang mga santos na mayroon po tayong debosyon. Kung hindi, He is God. God the Son. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kaya hindi po yun, huwag po kayong malito na parang maliit lang po yan kasi santo. Hindi. He is God. He is God Himself. No? Napakalaking biyaya dahil itinuturo sa atin na kung saan tayo ay magiging bata. Hindi isip bata. Kung hindi, magiging ugali natin yung pagiging bata. Kaya, napapansin niyo po kanina, sumasayaw po tayo, nakikisayaw po tayo. Pero hindi na tayo nakapalakpak. Bakit? Hawak natin ang ating cellphone. No? Nawalan tuloy ng gana yung mga mananayaw. Ay, walang palakpak. Palakpakan muna natin yung mananayaw kanina ng Santo Niño. Isang palakpak na naman. No? Pupalakpak po ako, pero yung iba hindi na nakapalakpak kasi nakagana na talaga sa cellphone nila. Oh. Tapos may nakaharang, ganun din sana talaga. Oh. No? Hindi lamang po ito, kung hindi patuloy natin itong gagawin. Dahil binigyan tayo ng permission sa mahal nating obispo at ito'y live. At ipinapaabot ko po sa inyo na congratulations, sabi ng ating mahal na obispo. Viva Vic Senyor! Palakpakan natin ang Diyos! Ngayon mga kapatid, dahil sa we are celebrating the Word of God, pinagdiriwan natin ang salitaan ng Diyos, nais ko rin po bigyan ng parangal ang salita ng Diyos bago po ang Santo Niño at ang misyon ni Kristo. Kahit na marami na akong nadadakdak po sa inyo, nasasabi po sa inyo. Meron akong kwento. Pwede bang magkwento? Parang ayaw niya na eh. Parang gusto niya nang sumayaw ng Santo Niño. Mamaya sasayaw tayo ng Santo Niño after the Mass. Okay? Lahat sasayaw. Itong kwento na ito ay itong relihiyosong Kristiyano na kung saan siya ay talagang namimintuho sa Santo Niño, namimintuho sa mga santo. At kapag may mga problema siya, ay hinawakan niya ang Biblia at binubuksan po ito at talagang tumuturo siya
sa mga bersikulo o tinatawag natin na mga evangelista, chapter at saka verses. Dito mga kapatid, itong relihiyosong Kristiyano na ito ay nagkaroon siya ng problema. Nagkaroon sila ng problema na kung saan pabagsak na ang kanyang negosyo. Kaya ang ginagawa niya, kinuha niya yung Biblia. Hindi ko alam kung may gumagawa kaya nito. Kinuha niya yung Biblia niya. Tapos sa pagkuha niya yung Biblia niya, pinigyan niya yung mata niya at binuksan niya yung Biblia. Tapos, sabay turo doon sa mga pages. Ito. Ang turo niya ay Matthew, chapter 27, verse 5. Ano pong laman noon? Ano pong salita? Nagmamadali si Judas na lumabas at nagbigti. Natakot siya dahil kahit na may problema siya, ay hindi niya gagawin yung pagbigti. Pero he loved the gospel. He loved the Bible. Okay. Sinarado na naman niya. Andin, nagdasal niya, inilayo yung Biblia at nagdasal siya. Hipo naman siya ng hipo doon sa Santo Niño, hipo sa mahal na ina, hipo doon sa St. Francis, hipo sa Padre Pio, hipo doon sa San Antonio at iba pang nahihipo. Hanggang sa nahipo niya yung gagamba at kinagat siya. Ngayon, sinarado na naman niya, at binuksan, pikit ang mata at turo na naman ng ebanghilista. Ngayon, ang naturo niya sa Lucas, chapter 10, verse 37, anong sabi doon? Humayo ka at yun din ang gagawin mo. Natakot pa rin siya. Ano? Dahil ayaw niyang magpakamatay. Biruin mo. Lumabas si Judas at napakabigti. Andin ang kasunod? Humayo ka at ganun din ang gagawin mo. Pagkakabigti pa rin yun. Papakamatay pa rin. Sinarado na naman niya. Inilagay sa malayo at nagdasal na naman siya. At talagang taimtim na nagdadasal. After 5 minutes, kinuha na naman niya ang Biblia. Because he loves the gospel. No? He loves the gospel and opened the gospel while closing his hands. At tumuro na naman. He pointing his finger to the one of the evangelists and that John. John, chapter 13, verse 27. Anong sabi doon? I-memorize niyo yung number, baka tumaya kayo ng loto at pwede manalo. John 13, verse 27, anong sabi doon? Whatever you have to do it quickly. Ganon pa rin. Mga kapatid, ang Biblia, ang salita ng Diyos, ay hindi po yun bulang kristal na kung saan, kung may problema ka, kukunin mo yung ibanghilyo at bubuksan mo at magtuturo ka ng magtuturo. Hindi po ganon. It is not a fortune teller na kung saan para kang si Madam Auring na kung saan bulang kristal. Katulad sa ulo ko, bulang kristal. Nakikita mo. Hindi po ganon. To tell us what is our destiny in the future. Hindi po ganon. Hindi po ito kung saan bestseller book na kung saan gustong-gusto mong Biblia. Mamaya, sabi ni Father, talagang kailangan natin ng Biblia. Pumunta kayo doon sa Research Center, bumili ka ng Biblia. Ha? Kung wala pa kayong Biblia. Sino mo wala pang Biblia dito? Pakitas ang kamay. Wala pa kayong Biblia. Ubus talaga itong Biblia mo mamaya. Hindi, meron talagang Biblia doon, Tagalog at saka English. Kung gusto niya naman yung Malayalam at saka Konkani, meron din po tayo doon. Okay? Now, mga kapatid, hindi din po ang Biblia ay isang content of history of what was the past. But His story of Jesus Christ. Hindi po ito lamang na kung saan standard of living. Na kung saan ito talaga. But what was the world before? Before Jesus Christ, there was a world. And the time of Jesus Christ was the world also. And the world today. And we have the Bible. We have the Word of God. Paano naman ito gagamitin natin para maging akma sa ating pamumuhay? Diyan tayo nakakatanong. Kaya nga, kailangan ng pagninilay. Kailangan tayo ng magbasa ng Biblia. At mayroong mga katanungan, pumunta po tayo sa mga bihasa, pumunta po tayo sa mga pari o iba pang mga nag-aaral ng teolohiya at magtanong sa kanila. At kung ano pong ibig pakasabihin na nito, kung saan yung buhay mo ngayon ay mayroong kang dinadala. Then God enlighten you. Dahil para po tayo mga Israelita sa panahon ni Jesus na kung saan sa Zebulon at Naphtali, hindi po sinadadaanan ng ilaw na kung saan si Jesus ang ilaw. Jesus is the light. Ganun din sa buhay po natin na kung saan nagiging Naphtali, Zebulon din po tayo sa buhay po natin. Kaya kapag nakakinig ka, naririnig mo ang salita ng Diyos, ay naliliwanagan ka. That is the light.
Jesus is the light. The Word is the light of our life. Kaya mga kapatid, pasalamatan natin ang linggo na rin po ito na kung saan very special po ang salita ng Diyos para sa atin. Dahil because the divine inspirations gives us through the Holy Gospel. And that comes from God. Bakit? Ano po ba ang Biblia? Bible is the Word of God. And Bible is the Word of man. Word of God and Word of man. God reveals His love and faithfulness to all humanity, providing our salvation. Kaya nga, ganun na lamang ang sinasabi ni Jesus dito. No? Repent and believe the gospel. Masigasig siyang nangangaral sa salita ng Diyos, the Word Himself. It was not the Word, what was the prophet said, but He was the Word that's speaking to us. Ang Biblia, ang salita ng Diyos is a preaching of Jesus Christ. And this preaching, this Word of God now, is the preaching of God for us in the modern time. Anong gagawin po natin? First and foremost, Bible. B stands for believe in God. Believe in God and His promises. Nangangako siya, He is Emmanuel. Kung ano mga problema mo sa buhay, nangangako siya na iligtas ka. Nangangako siya na iaahon ka. All you have to do is believe Him. I stands for invite yourself to believe in Him. Invite your heart to open it and accept the Word of God. What is really, truly true. He is the truth. He is the way, He is the truth, and He is the life. B, in order for you to build a life that comes from God. The way, the life, the way, the truth, and the life, which is Jesus Christ Himself, and that is the true love of God. Build your life to the life of Christ. Why? He laid His life for the ransom of many, and that is our foundation of our faith. There is no other foundation. Jesus Christ Himself, which is the Word, and ourselves is rooted to the world, to the Word, which is Jesus Himself. L, learn what His life, His story of life in the Bible, not other story. The story of Christ. Read the Bible in order you know who is Christ before, today, and tomorrow, and in your life. Huwag na yung iba. Magbabasa din naman tayo ng iba, pero bigyan din natin ng oras na magbabasa din po tayo ng Biblia. Maglaan ka ng oras na magbasa kayo ng Biblia dahil ang salita ng Diyos is talagang lakas po natin dahil siya yung mismo ang magbibigay ng lakas. Pero kung wala po tayong lakas, just like araw-araw tayong kumakain ng kanin, araw-araw tayong kumakain ng mga pagkain para magkaroon tayo ng lakas. At kung araw-araw tayong nagbabasa ng salita ng Diyos, araw-araw din nag-feed po tayo sa ating espiritu at lumalakas ang ating espiritu. Oo, parang walang kwenta. Pero pag dumating sa punto na kung saan ikaw ay may mga problema, doon biglang darating ang banal na Espiritu Santo at maliwanagan ka kasi may nababasa ka, may na-stack sa iyong unconscious mind. Nagbabasa ka. Kahit si St. Paul sa buhay niya, take out this thorn from this flesh. Ayaw niya yun. Pero sabi ng Diyos, my grace is enough for you. Dahil sa panahon na kung saan you break on that moment, the grace from God is working in Him. Kaya sinasabi niya, ang kanyang kahinaan ay kanyang kalakasan. At doon tayo pinalakas ng Diyos. Learn from the life of Jesus. Embrace Jesus Christ. If you embrace the life of Jesus Christ and you understand Jesus Christ, your life has a meaning. And there is connections to God and to other people. That's why mga kapatid, B stands for believe in God and His promises. Invite your hearts to believe in God. Build yourself in the life of Christ. Learn from the way of Christ and embrace the grace which is Christ Himself. Lagi nating naririnig that Bible is basic instruction before leaving earth. Do you have your Bible? Have your Bible. Read, reflect, and live. Kaya sa panahon na ito, sa araw na ito, tandaan po natin, isabuhay natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng ihimlong ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Walang iba kundi ang Señor Santo Niño. Amen. Ipahayag natin
natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya dala ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagmakasakit ni Poncio Pilato. Ipinangako sa krus na matay ni Bibing. Nanakot sa kinalooban ng mga imao. Nang may tatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Nalulublok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririyo at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos at Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Patuloy ang Diyos Ama sa pag-anyaya sa atin tungo sa pagbabalik loob sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang anak na si Jesus bilang mga tagasunod niya. Buong pagtitiwala tayong dumalangin ang ating tutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para kay Papa Leon, ika-14, Obispo Aldo, at sa lahat ng mga obispo, pare, relihiyoso, at mga laiko, patuloy nawa silang maging tapat at masigla sa kanilang misyon na magsilbing liwanag ng Ebanghelyo sa lahat ng dako ng mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Emir ng Kuwait, ang kanyang kamahalan, Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, sa Crown Prince, Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, at para sa lahat ng mamamayan ng Kuwait, naway pagpalain at protektahan sila ng Diyos at pagkalooban ang bansang ito ng pangmatagalang kapayapaan, kaligtasan at katiwasayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagnanais tumugon sa tawag ni Jesus, tahakin nawa nila ang buhay paglilingkod sa pamamagitan ng pagiging pari, madre o relihiyoso. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, patuloy nawa silang manalig sa nakagagaling na salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumaong, makapahinga nawa sila sa walang hanggang kapayapaan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pasariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, turuan mo kaming maging tapat mong lingkod upang makapamuhay kaming laging sumusunod sa iyong kalooban at sa halimbawa ni Jesus na anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupong lahat para sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang ang huling hapunan.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayon ang kabanalan ay iyong dulot. Kami ay sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtasan iyong ipagkaloob. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, pagamat di niya tinutularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami ay tunghayan mong may pag-ibig na tulad at pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan at ng iyong pagtingin na aming iwinagsik nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang kumpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng talang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagpunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leo na aming Papa at ni Aldo naming Obispo at ang Tanang Kaparian at Laiko. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayong lahat. Sa tagubilin ng mga galing na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayin mo tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa amin ay ibinigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Parish announcement for January 23 to 25, 2026. The 2026 parish calendars and the 2026 Bible diaries are on sale. The parish resource center is now open to the faithful. The Holy Family statues and commemorative coins of the 65th year of consecrations are now on sale. Limited stocks only. The 2nd February is the feast of the presentation of the Lord and the World Day of Consecrated Life. The adoration will take place at 6 p.m., followed by the Holy Eucharist at 6:30 p.m. in the church. During the Mass, all religious priests and sisters in Kuwait will renew their commitment. All are warmly invited to participate in this Eucharistic celebration. Thank you. I would like to thank also the following for the success of Santo Niño Festival. Nais ko pong pasalamatan ng mga organizer. The PCB, Filipino Catholic Kuwait, St. Joseph Choir. Maraming salamat. Eucharistic Ministers of Holy Communion. Sponsors for the Catechist Bread and Water. Dr. Annabel Bati and Nisito and family. Mr. and Mrs. Romina and Sami Tapangan and family. Annalyn Avilana. Mga performers po natin kanina. And hoping na hindi lamang po dahil mayroong pagsusunod, open po sa labas kung saan makikisayaw sa ating pagdiriwang sa Senyor Santo Niño. So mga organizer po nito, iayusin po namin for the future, for the next year po. Sa ngayon, pasasalamatan ko ang Catechism students, lingkod ng Gambana, Service Ministry, Ina ng Laging Saksoto, Bernadette Choir, El Shaddai, Victors and Commentators, San Pedro Calungsod Choir, Youth Ministry, St. Joseph Choir, Filipino Catholic Community Choir, FCCT, Light of Jesus, LOD, Papano, Davanho, Kuwait, kayo nakaintindi dito. Media Technical Team, PCK Socom Social Communication, maraming salamat. No, naging live po tayo kanina. Queen of Santo Niño, Stephanie Dawas, maraming salamat. At mga kapatid, yung ina-announce po kanina ay meron po tayong statwa ng banal na pamilya. Nandun po sa labas. At the same time, yung commemorative coins. Yun po ay limited stock po. Wala na pong kasunod po noon kapag nauubos. Kaya nandun po sa labas kung gusto po niyo kumuha. At the same time, yung walang mga Biblia. Magkaroon kayo ng Biblia, basahin po ninyo. Kung meron kayong mga katanungan, lumapit kayo sa akin. Okay? Huwag po kayong makipagdebate kung hindi sa kaliwanagan. Kaya maraming salamat po mga kapatid. But before that, meron po tayong gagawin na traditional dance ng Santo Niño. So, mayroong ipatugtog, and then mayroong pong babasahin ako, Pit Senior, sa mga may sakit kini, sa mga may sakit ito. Tapos, sasabihin niyo, Pit Senior, makisayaw po kayo. Huwag kayong OE ha, huwag kayong KJ, huwag kayong Killjoy. Okay mga kapatid? So, with that, after no, dahil naghahanda po ang ating mga sakristan, ang mga liminister, sasayaw, tayong lahat ay sasayaw. And then, unti-unting bababa ang liminister at palabas po. Habang ang mga bata, hintayin na lang po ninyo ako sa labas at magbabasbas po ako ng mga bata. At yung mga Santo Niño po ninyo, sa labas na lang po po ayan babasbasan at kanyong lahat. Magsitayaw po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyo po inyong mga ulo at tanggapin ang pagpapala ng Diyos. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May He show His
mercy. The Lord bless you. The Lord keep you. May He show His countenance and give you peace. The Lord bless you. At pagkapalain kayo at ang buong pamilya ninyo ng makapangyarihang Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos nating banal na pagdiriwang, humayo kayo na puno ng pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Kita yung nga doon daw sa labas. Saan yung tugtog mo? Ay, siya na kay Mamo. Senyor sa mga walang jowa, piling. Senyor sa walang jowa, piling. Senyor sa mga pasaway, piling. Senyor sa mga may utang, piling. Senyor sa mga nagpangutang, piling. Senyor sa mga may sakit, piling. Senyor sa mga may cancer, piling. Senyor sa mga sigaw, piling. Senyor sa mga may sakit sa tuhod, piling. Senyor sa mga may sakit sa balakang, piling. Senyor sa mga may problema, piling. Senyor sa mga may bigat, piling. Senyor sa mga makasalanan, piling. Senyor sa walang pera, piling. Senyor sa walang trabaho, piling. Senyor sa naghanap ng trabaho, piling. Senyor sa nabigatan ng trabaho, piling. Senyor sa mga maritis, piling. Senyor sa mga sinisismis, piling. Senyor sa baby minister, piling. Senyor sa worship ministry, piling. Senyor sa mga katigusing, piling.
Senior sa Limong Ini. Senior sa Service Ini. Senior sa Soko Mantikital Ini. Estudyante namin. Huwag na kami. Vincent